Okay, magandang hapon po sa ating lahat at heto panibagong vlog. Ang dami nating balita ngayon na dapat natin na magre-react tayo, okay? Heto yung una natin pag-uusapan. Hetong Malacanang gets 4.5 billion secret funds. Oh, mantakin nyo, ha? 4.5 billion pesos. Secret funds pa yan, ha? Secret pa yan. Oh. Sino ba yung laging nagrereklamo? Tinyo at mga akbayan, oh. Dito kayo magreklamo dito sa Malacanang, dito kay Bongbong Marcos. Nakakuha sila ng 4.5 billion, oh. Paldong-paldo sila sa secret funds nila. Ay nako, di ba? Mamaya pag-usapan natin 'yan, okay? At heto, pag-usapan din natin itong si Auntie Claire Castro sa isang video na napahiya siya dito sa isang reporter, no? Parang si Auntie Claire ay nahihirapan ng ipagtanggol itong si Bongbong Marcos. Sabi ko sa iyo, Auntie Claire, mag-resign ka na kasi nahihirapan ka na. Mamaya ipapakita natin 'yan. Heto, pangatlo nating balita ay itong si Kiko Barzaga, no? Congressman Kiko Barzaga. Inihalintulad po ang Pilipinas sa kanyang latest video, no? Official statement patungkol po dito sa nangyari sa Venezuela. Okay? Mamaya ipapakita natin 'yan kasi kino-compare po ni Kiko Barzaga ang nangyari sa Venezuela sa sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas. Okay? Mamaya. Okay. At heto, may picture akong ipapakita sa inyo at tayo po'y magre-react dito na itong si former President Duterte, ayan makikita nyo, na hawak niya yung batang sanggol. Okay? Babasahin natin yan kung anong nangyari dyan sa isang batang sanggol na nakahawak po si Tatay Digong. Okay? Mamaya po. Kasi gusto kong ipaalam dito sa mga audience ko dito sa Donmar TV kung gaano po katunay na tao na nagmamalasakit ang ating Tatay Digong. Okay? Mamaya. At last but not the least, pag-usapan natin itong si Attorney Harry Roque. No? May update po siya sa nangyari sa ICC. At the same time, ipapakita rin natin ang kanyang vlog patungkol po dito sa ICC update sa pagtulong niya sa mga Duterte. Tinulungan ni Attorney Harry Roque si VP Sara diyan sa Hague, no, sa ICC. Mamaya, importante 'yan, magre-react tayo kung anong nangyari doon, no. Pero guys, bago natin ito pag-uusapan lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so eto, unahin muna natin itong Malacanang na paldo sila dito sa kasi pinirmahan na ni Bongbong Marcos yung 2026 National Budget of the Philippines. At heto, binalita ito ng Inquirer. Okay? Gusto ko lang malaman kung ano ang reaksyon ng taong bayan dito. Okay? Marcos Office gets 4.5 billion secret funds for 2026. Di ba? Sobrang laki ang 4.5 billion secret funds alone. Secret funds alone, ha? Iba pa dyan yung tunay na budget ng
ng Malacanang. E di syempre, ang Malacanang, meron po yung mga events, meron yung mga programa na sila rin ay tumutulong, ganon, ganyan. Kasi meron po silang mga proyekto rin ang presidente natin. It's normal. No? Meron silang mga budget rin dyan. Pero I don't know kung itong 4.5 billion pesos ay confidential funds ba ito? Intelligent funds ba ito? Bakit may bago na namang pangalan? Secret funds. Tapos, kung merong magrereklamo dito, secret nga eh. Di ba? Anong masasabi nyo dyan sa secret funds na yan? Bakit sila Hontiveros? Bakit sila Dilima? Bakit itong pare na si Father Flaviano at iyan sino yun? Si Cielo Magno? Bakit hindi nyo questionin ito? Bilyones ito ha. 4.5 billion pesos po ito. Kung ikukumpara mo ito sa confidential funds ni BP Sara na issue sa kanila, sa mga kalaban ni BP Sara, wala sa kalingkingan po ayan. Kasi maraming taong nagtatanong, 4.5 billion yan, Don Mar. Sobrang laki niyan. Tapos, tatawagin pa nilang secret funds. So, hindi natin malalaman kung paano igagasta yung 4.5 billion na yan. Di ba? So, mag-iisip na naman ang taong bayan dyan. Ikukurap na naman yung 4.5 billion na yan. Di ba? Kasi, paano natin malalaman yan? COA, nagtatanong lang tayo itong 4.5 billion secret funds, ililiquidate ba ito? Kasi sa pagkakaalam ko, mga ganitong funds na itong putang inang funds na yan, hindi na naman yan ililiquidate kasi sasabihin na naman nila, secret ka eh. Kaya nga tinawag na secret funds kasi secret. 4.5 billion. So hindi yan ililiquidate kasi secret. So saan yan mapupunta? Kaya pala paldo na paldo, sabi nila ang Malacanang. Sa panahon po ni former President Duterte, walang mga ganito. Nahihiya po si Tatay Digong ng mga ganitong kalakaran nila. Confidential funds, intelligence funds, normal lang yan. Walang problema yan. Pero itong secret funds ito, for what? Nagtatanong lang kami, ano yung mga sekreto nyo dyan? Na dapat talaga 4.5 billion ang halaga. 'Di ba? Ngayon, nananawagan ako sa mga akbayan, sa mga Makabayan Black, ni na Franz Castro, kayo yung reklamo ng reklamo. Mahilig bang kayong magreklamo? Sige nga, Trillanes, kayo. Ano ang masasabi nyo dito? Paimbestigahan nyo rin ito. Mahilig kayo mang-imbestiga kay BP Sara sa confidential funds niya. Ito raw. Hindi nyo kaya, no? Hindi nyo kaya. Kasi mga gunggong kayo. Mga gunggong kayo eh. Basta lang galit kayo kay BP Sara, kaya nyo ginigipit yung tao. Pero itong 4.5 billion na secret funds ng Malacanang, tamimi kayo. Wala kayong kibo ngayon. Kasi, halik sa puwet. Mga halik sa puwet kayo, kaya hindi kayo mananalo during elections. Kasi napaghalataan kayo, you are not consistent sa mga ipinaglalaban ninyo. Kasi kung consistent kayo na you are not for corruption, dapat questionin nyo rin ito. Dapat tanungin nyo rin ito. Dapat imbestigahan nyo rin ito. Diba? Hindi lang yung confidential funds ni VP Sara. Sa pagkakaalam namin, dahil kalaban nyo ang mga Duterte, basta kahit gaano ka liit yung compared to this one, imbestigahan ninyo. Mga gunggong pala kayo di ba? Sige, 4.5 billion secret funds yan. Walang delikadesa sa taong bayan. Hindi na nahiya. Ang kapal na ng mga mukha nila. Kapala na talaga. Harap-harapan na. Di ba? Ano pa bang sasabihin mo dyan? Buti yung confidential funds kasi alam naman natin yung confidential funds.
Alam natin yung confidential funds para yun sa mga kalaban ng mga kalaban ng gobyerno. Alam naman natin sino yung mga kalaban ng gobyerno. Di ba? So, ayan. Wala silang kibo dyan. Tahimik sila dyan. Kayo mga audience ko sa Donmar TV, sige nga, ano yung opinion nyo dito patungkol dyan? I-comment nyo para basahin natin yan mamaya. Okay, punta naman tayo dito sa itong kay Auntie Claire Castro. Ito yung video, no? Na si Auntie Claire Castro po ay sobra po, kung mapapansin natin, nahihirapan na po si Auntie Claire Castro dito kay Bongbong Marcos. Mismo siya nahihirapan na talaga siya. Dito sa video na ito ay ipinagtanggol pa niya itong si BBM. Kasi nag-promise itong si Bongbong Marcos na hindi na naman natupad. Yan ang Auntie Claire. Yan ang hirap kapag ikaw wala kang prinsipyo na tao. Ikaw yun wala kang prinsipyo, Auntie Claire. Ipinagtanggol mo yung tao na alam mong mali. Okay? Alam mong mali pero ipinagtanggol mo pa rin. Kaya ikaw nagkautal-utal ka nang mag-explain dito. Ito panoorin ninyo. Panoorin muna natin. Saka tayo mag-react. Okay? Play. Nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako may mga walang Merry Christmas? Binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution, isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap, never nangyari sa anumang administrasyon. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. Pag sabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging merry ang Christmas. Auntie Claire, nahihirapan ka na. Awat na, Auntie Claire. Yung mga nakulong po, definitely, hindi naging merry ang Christmas. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Di ba? So, kung mapapansin ninyo, itong video na ito, nahihirapan si Auntie Claire ipagtanggol si BBM. Ang ginawa niya dito, no? Nagmamayabang siya kagad na tingnan nyo, may naisa na uli na pera. Pero kung tutuusin, yung pera na yan, sobrang liit yan. Sa sobrang laking nawala na pera, sa sobrang laking ninakaw na bilyones na pera, ang ipinagmayabang niya, milyon-milyon lang ang sisa na uli. Do you think satisfied na kami doon na ipinakita doon sa DOJ ba yun? Anong opisina yun? Na DILG ba yun? Isinauli yung pera raw sa nakaw ng korupsyon. Pero milyon-milyon lang yun, no? Mga, I don't know I'm not so familiar with the exact numbers, pero mga 100 to 200 million, no? Ganon. Sana walang sobrang laking bilyones. Bilyon-bilyon po ang mga nawawala, Auntie Claire. Dahil alam niya, wala na siyang lusot doon sa tanong ng reporter, hindi na niya pwedeng ipagtanggol si BBM kasi huling-huli,
si BBM sa kanyang promise na hindi natupad. Sinabi po ni BBM, meron pong makukulong bago magpasko. Pero hindi nangyari. Kaya ikaw ngayon, Auntie Claire, no? Saksi kami. Pati ikaw nagmamayabang ka dun eh. Sinabi ng Pangulo, na bago magpasko may mahuhuli na. Ay, sinong nahuli? Sinong nakulong? Si Diskaya. Ang tanong, may nakulong bang mga congressman? Ha? May nakulong bang yung nakalagay doon sa pangalan nila yung mga insertions? Yung mga ghost projects involved na mga congressman? Wala. 'Di ba? Kulang na lang sasabihin mo na si Duterte na lang ang may kasalanan sa lahat ng 'yan. 'Di ba? Kaya ikaw, Auntie Claire, ikaw ang pinakadahilan na nag-negative 3 ang trust rating ni Bongbong Marcos. Ikaw, wala nang iba. Ikaw ang dahilan na bumagsak ang kanyang trust rating. Kasi ang mali ni BBM, ine-emphasize mo pa. Alam mo naman nga na mali na yung sinabi ng amo mo, ipinagtanggol mo pa. E di syempre, yung mali, mas lalo mong minali. So, good job, Auntie Claire. Ikaw na ang spokesperson. Ikaw na ang pinaka-worst. Totoo. Ikaw talaga ang pinaka-worst. Kasi po, ikaw yung tumutulong na para pabagsakin ang trust rating ng isang Pangulo. Hindi ko nga maintindihan ni Bongbong Marcos na hindi niya nakikita yan. Akala niya siguro ang mga ginagawa nitong si Auntie Claire ay nakakatulong sa kanya. Alam mo, Mr. President, ang una mong gawin para medyo tumaas-taas naman yung trust rating mo, ang una mong gawin, no? Tanggalin mo ito. Tanggalin mo ito. Yan ang pinakapayo ko sa iyo, Mr. President. Pero sa bagay, Mr. President, gusto namin na mananatili yan si Auntie Claire dyan sa Malacanang kasi wala na kaming babanatan eh. Wala nang clown, wala nang joker dyan sa Malacanang. Di ba? So, ang reporter nagtanong, bakit hindi natupad ang pangako? Ipinagtanggol niya. Mali-mali naman. So, lalong babagsak si BBM niyan. Ay, nako. Sorry, Auntie Claire ha. Pero, prangkahan tayo dito. Ikaw ang dahilan ng lahat. Okay. Punta naman tayo dito. Dito sa kay Kiko Barzaga. Punta tayo dito kasi kino-compare ni Congressman Kiko Barzaga ang nangyari sa Venezuela. No, kasi yung leader raw doon ay medyo bangag rin, no? At inihilan tulad niya kasi yung Pilipinas, ang leader natin bangag rin. Ito. Panoorin po natin si Kiko Barzaga. Play. My fellow citizens, Venezuelan dictator Maduro is now gone. American special forces have captured the notorious Venezuelan drug lord and president in an operation last week, shaking the geopolitical situation of the world. This action, whether or not it is conflicting with international law, will inevitably benefit the Venezuelan people and economy. We face a similar problem in our country. President Marcos, who has been implicated in his involvement in wide-scale plunder, illegal substance abuse, and human rights abuses, has grown too powerful to be prosecuted by Philippine law, which is why I appeal to the international community, both as a citizen and as a member of the House of Representatives, that foreign intervention is necessary on humanitarian grounds. Too many people have died due to President Marcos's corruption, and many more will die if we stay silent. That will be all. God bless the Philippines. Okay, so yun po ang comment ni
Congressman Kiko Barzaga. Ito yung reaction ko dito ha. Unang-una, napansin ko kay Kiko Barzaga, sobrang matapang na bata. Okay? Sobrang matapang. Hindi po siya natatakot na sasabihin kung ano yung kabalastugan na nagawa ng administrasyon natin. Administrasyon pala nila. Kasi po, no, ang gusto niyang mangyari, kung ano yung ginawa ng Amerika sa Venezuela, no? Para bang sinabi ni Kiko dito na, "Hoy, Amerika, tingnan niyo rin ang sitwasyon namin dito ngayon sa Pilipinas." Parang yun po ang ano ko ha, interpretasyon ko sa mensahe na ito ni Kiko Barzaga. Na para bang, yes, ganito ang Venezuela ngayon because ang leader nila may depekto. Parang sinabi rin ni Kiko Barzaga na, Amerika, baka pwede ring tingnan ninyo ang Pilipinas kasi yung aming leader dito may depekto rin. Ganon, di ba? So, nabanggit pa nga niya dito sa video na ito na medyo dahil raw dito sa administrasyon na ito ni BBM ay marami ring mga namamatay o ganon ganyan. So, parang nagpahiwatig si Congressman Kiko Barzaga na seryoso po ang problema ng Pilipinas. Kasi po, no, kung totoo lang, unang-una, ito yung pinakauna ha, nung nangyari po ang issue patungkol dyan sa Venezuela, ang unang ang unang lumabas sa isipan ko, bakit hindi kaya ni BBM magpa-hair follicle test? Yun ang pinakauna ha. Kasi po, ang leader po ng Venezuela may issue patungkol dyan. Nabangag rin. Now, alam ba ng mga taga-Amerika? Alam ba ni President Donald Trump na itong presidente natin sa Pilipinas na si Bongbong Marcos hinahamon ng taong bayan ng hair follicle test pero ayaw ni BBM? Bakit ayaw mo? Yan ang tanong, di ba? Bakit ayaw mo talaga? Kasi kung tutuusin, kung wala kang ginagawang masama at ikaw ay hindi bangag, you will be confident na okay, sige, magpa-hair follicle test tayo. Because that is one of the reason bakit bumagsak ang trust rating mo. Bakit nag-negative 3 ang trust rating ni BBM? Baka nakalimutan mo, Mr. President, trust rating. What is the meaning of trust? Diba? I trust you. You trust me. Meaning to say, confident ako na sa'yo. Yung example, sasabihin mo sa isang tao, I trust you. Diba? You trust me. Parang, wala nang question. Kahit anong gawin mo, do not worry, I trust you. So ngayon, ang taong bayan, nag-negative 3 ang trust. Nag-negative 3 ang trust. Meaning to say, walang tiwala ang tao. Negative di ba? Walang tiwala. Ngayon, if gusto mong tumaas-taas naman yung trust ng tao sa'yo, BBM, magpa-hair follicle test ka. Noon pa, magfo 4 years ka na. Lagi ka nang sinabihan ng taong bayan magpa-hair follicle test ka para naman bumalik yung aming trust sa'yo bilang presidente. Hindi mo ginawa Kaya nag-negative 3. Di ba? Kung analyze mo. Kaya nag-negative 3. Kaya yan ang lumabas sa isipan ko kaagad nung nangyari sa Venezuela. Sabi ko, alam ba ng mga taga-Amerika
Alam ba ng presidente ng Amerika na yung presidente namin dito sa Pilipinas ayaw magpa-hair follicle test? Kasi ganito yan. Kung ano ang treatment ni President Donald Trump sa Venezuela, kung ano yung treatment nila, inaksyonan nila ha, dahil bangag yung leader doon eh. At naniniwala silang wala na sa katinuan sa isip ang leader doon sa Venezuela, kaya dinaya na yung eleksyon. Ang tanong, Mr. President Donald Trump, do you still trust a president na ayaw magpa-hair follicle test? Nagtatanong lang tayo kay Donald Trump ha. Kasi, madali naman yan eh. Di ba? Donald Trump, hamunin mo si BBM ng hair follicle test. Kasi unfair on the part of this Venezuela leader. Ha? Unfair ha? Pinatatahimik nila yon. Tapos tayo dito sa Pilipinas, may isyung ganyan. May isyung trust ang tao. I hope na kaming taong bayan, mag-granted ang request namin na makakasiguro kami na yung leader namin sa Pilipinas ay hindi bangag. Yun lang naman eh. 'Di ba? Kung magpa-hair follicle test and negative si BBM, then babalik yung trust namin sa'yo. Sino ba namang hindi maniniwala na pati yung kapatid niya mismo na ang nagsabi? So, the only thing that is lacking is the scientific evidence. Ano yung scientific evidence? Hair follicle test. Dito natin malalaman kung yang si Senator Amy Marcos ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo rin. Di ba? Ang tanong, bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo magpa-hair follicle test, BBM? Bakit kaya? Donald Trump, bakit kaya? Yun lang ang tanong namin ha. Kasi yan talaga ang pumutok sa isipan ko nung nalaman ko yung nangyari sa Venezuela. Okay, so heto naman guys, no, paiba naman tayo. Let's look back to this picture nitong si former President Duterte. Ito yung picture, oh. Papakita ko sa inyo. Yan. Parang biniblur nila yung yung nanay. Tapos kung makita mo, nakahawak si Tatay Digong sa Batang Sanggol. Kasi sa pagkakaalam ko, si Tatay Digong po ay mahilig to magmahal ng mga bata. Dati nga, nung presidente pa siya, bumibisita yan sa mga public hospitals, no? Tapos hinahalikan niya yung mga batang may sakit, batang may cancer, ganun. Hinahalikan niya yan, no? Binibigyan ng mga laruan, tapos niyayakap, para naman sa ganun, kung malala na yung sakit, at least for the last time, nayakap niya at nabigyan pa niya ng laruan na kaunti lang naman yun na mabigyan mong saya kahit kaunting panahon, di ba? Kaya nga ako na-touch ako dito sa picture na ito eh. Kasi sabi ko, ito yung tao na pinakulong nila. Oh, ito, this picture was taken before nangyari ang pangkikidnap nila kay Tatay Digong. Oh. Na marami ang natulungan itong mga taong itong mama na ito, si Tatay Digong, marami mga bata. Tapos ang saya-saya ng mga kagaya nila Dilima, nila Jokno, nila Tinio, nila Franz Castro na convicted. Ang saya-saya nila no na si Tatay Digong na kulong.
Pero yung mga masasayang kalaban ni Tatay Digong, yun pa yung mga demonyo. Pero ito, na ang dami ng natulungan, yun pa yung nakulong. Kaya nga sabi ko, God is good. Soon, no? Ang karma. I don't want, no? Ayokong merong taong makakarma, pero alam ko, ang Panginoon, no? There will always a time for everything. Sabi dito ni John Fortich, in this photo, former President Duterte is seen carrying a newborn baby who is the son of a girl barely in her teenage years. She was abused and impregnated by her own relatives. She is among the 56 girls rescued and sheltered at a safe house in Davao City, an establishment established by PRRD 34 years ago, quietly and without publicity. Imagine that one. Hindi natin alam na meron palang programa na ganito si Tatay Digong. Yung mga sinisave niya, yung mga kabataan natin na nabibiktima sa mga early na na nagkaroon po ng anak. Tapos hindi ito isinapubliko ha. Walang may alam. Hindi po ito binalita ng media na meron pong ganyang programa si Tatay Digong na tinutulungan niya itong mga ganitong mga kababayan natin na mga ganitong ang sitwasyon. Ayan, no? Sana itong baby na hinalikan ni Tatay Digong, when you grow up, you will look at this picture soon, no? At you will be happy. You are very maswerte kang bata ka na tinulungan ka ni former President Duterte. Ayan. Nakakatuwa. Palakpakan kay Tatay Digong. Sa totoo lang, no, sobrang miss na natin si Tatay Digong. Sa totoo lang. Sobrang miss na miss. At heto yung update kay Attorney Harry Roque, no? Pakita natin. Mamaya ipapakita ko rin yung video niya. Ito yung latest post ni Attorney Harry Roque ha. Updates from The Hague. Prosecution's notification of the disclosure of evidence between 7 of July and 18th of December 2025, 06 January 2026. So nag-deadline na yung ICC ha, kasi yung mga kalaban ni Duterte kailangan tapusin na nila kung ilan ba yung mga accusations nila, yung ebidensya nila, yung mga nabibiktima di umano, sabi nila. May deadline na. The prosecution on the 24th of December 2025 said it had disclosed to the defense 1,303 items of evidence between July 7 and December 18, 2025. Meaning to say, from July of 2025 until December, nagkalap pa sila ng ebidensya. Imagine that one ha. Hinuli nila si Tatay Digong kasi may kasalanan raw. Pero bakit hinuli siya saka sila nag-gather ng evidence? Di ba nakakatawa? Imagine, ikaw, anong mafe-feel mo kung ikaw may biglang hulihin ka, kidnapin ka. Uy, Don Mar, hulihin ka namin kasi may kasalanan ka. Ilagay ka namin sa kulungan. Tapos sasabihin ko, anong kasalanan ko? Mamaya na. Mag-gather pa kami ng evidence. Wala. Mag-ano pa kami? Gagather pa kami ng evidence kung ano yung kasalanan mo. Tingnan nyo. Di ba nakakatawa? So, ganyan po ang ginawa nila kay Tatay Digong. Kinulong nila. Tinanong sila, anong kasalanan ni Tatay Digong? Wait muna.
gather muna kami ng evidence. Kasi si Tatay Digong, dinakip nila March, di ba? Nag-start sila ng gather sa evidence July. Tapos, nag-deadline yung ICC. By December ha, dapat may ebidensya na kayo at mga biktima. Ang nag-gather nila, 1,303. Nakakatawa kasi kaya raw hinuli si Tatay Digong kasi meron raw itong ginurgor na mga biktima sa war on drugs na halos 30,000 people. 30,000 people ha? Bakit ngayon 1,300 na lang? 1,300 na lang. So dapat palabasin na yan si Tatay Digong kasi ano yan, pwede yang litisin yan sa Pilipinas lang. Partida pa yan, gawa-gawa lang yan. Yung 1,303 na yan, nahihirapan pa silang hanapin yung mga ebidensya na yan. Kaya ang ginawa nila, baka lang, gumawa na lang sila ng kung ano-anong mga kasalanan. Di ba? And tingnan lang natin kung uubra yan sa ICC. I hope ang ICC makikita nyo na meron talagang depekto sa mga akusasyon nila kay Tatay Digong. Tapos eto naman panoorin natin ang video ni Attorney Harry Roque. Okay? Kung saan tinulungan niya ang mga Duterte sa ICC. Okay? I-explain niya ni Attorney Harry Roque ang ginawa niya sa mga Duterte sa ICC. Okay? Update pa rin ito, no? Tulong niya sa mga Duterte. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Well, alam niyo po ngayon medyo naging abala dahil meron po tayong hinain ngayon na memorandum na 30 days ang binigay ng Korte Suprema para isumite doon sa kaso na sinampa namin for certiorari at saka habeas corpus dahil nga doon sa pangidnap kay Tatay Digong. Binigyan po kami ng isang buwan at ngayon po yung last day kasi nga po may mga piyesta opisyal naman po pero 30 days lang po ang binigay ng korte. No? Papasalamat naman po ako sa lahat ng aking mga kasamahan dahil lahat kami walang bakasyon at talaga naman pong itinapos itong memorandum on time dahil importante naman po na kahit anong mangyari sa ICC magkaroon ng desisyon ng ating Korte Suprema na ang ginawang pangingidnap kay Tatay Digong ay labag sa ating saligang batas at labag sa ating mga batas. No? So in any case, hindi ko naman po sasabihin na ang posisyon namin ay tama at hindi rin po ako maghuhula kung paano magdedesisyon ng Korte Suprema. Pero kwento ko lang po sa inyo, actually itong petition na hinain namin, nagawa na po ang draft na yan Disyembre pa of 2023. Sa totoo lang po, yan ay alinsunod sa naging request sa akin ni VP Sara na gumawa na ng petisyon anticipating na kung hihingi nga ng kooperasyon ang gobyerno ni Bangag ay dudurog sa Korte Suprema. Ang naging problema lang po dyan, nawala nga ako sa Pilipinas mula noong Setyembre ng 2024 at nung kinidnap si Tatay Digong sa Marso, wala po ako sa Pilipinas. No? So hindi ko masyado naasikaso yung pagpapapirma nitong petisyon nito bagamat matagal nang gawa. At saka hindi po namin ma-file yung petisyon na gawa na as of December of 2023 kasi yun po ay certiorari lamang. Kasi yung naasahan namin, susunod naman po sa proseso ang administrasyon ni Bangag at dudulog muna sa lokal na hukuman bago padala sa dahig ang Tatay Digong. No? So hindi namin inaasahan na aarestuhin na talaga si Tatay Digong at isasakay sa eroplano. Nagkaroon lang po kami ng konting lag habang nasa Villamor at miski wala ako sa Pilipinas ay inamendahan po namin yung petisyon dahil alam ko na dahil hindi na pinalalabas si Tatay Digong ng Villamor ng mga panahon na yon na ang dapat na remedyo ay habeas corpus na kasi arestado na si Tatay Digong. Nagkaroon kami ng mahabang debate sa aking mga kasama sa law office kung anong petisyon ang ihahain namin. In the end, nanaig naman yung pananaw ko na dapat ihain natin kaparehong habeas corpus dahil arestado na nga si Tatay Digong at saka certiorari kasi ang pinangangambahan namin kung wala na sa Pilipinas si Tatay Digong baka masabi ng hukuman na wala ng jurisdiction dahil kapag habeas corpus lamang ang ifa-file dahil kapag wala na doon yung tao paano pang gagawin mo no? So ang sinampa nga po namin ay habeas corpus at saka certiorari. So sa lahat pong mga nakabinbin na petisyon sa korte kami lang po yung pinagsama namin yung remedyo ng habeas corpus at saka ang certiorari.
Now, ang buong akala ko po, mapipirmahan ni Tatay Digong yung affidavit of yung verification at saka affidavit of non-forum shopping. Kaya nga lang po, wala ako sa Pilipinas sa mga panahon na yon. Yung aking messenger ay nagpunta doon sa Villamor, hindi naman makapasok, no, dahil nga hindi nila pinapapasok yung mga tao. Dala-dala po niya yung form na i-append doon sa petisyon. Ang una po sana na petitioner dyan ay si VP Sara mismo na nagpunta ng diretsyo sa Supreme Court para mag-file ng kaso, no? Hindi na nga po umabot kasi nung panahon na yon mga 4:50 nagsarado ng Supreme Court. Kaya na-file na namin po yan kinabukasan kung saan wala na po si Tatay Digong. Pero dahil naniniwala naman ako na aming sinampa ay hindi lamang certiorari na kinu-question yung mga acts committed with grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction at habeas corpus na madidesisyonin pa rin yung kaso. At sa tingin ko naman po, sana po, dahil pinasumiti naman kami ng memorandum, baka naman po bigyan ng desisyon ng Korte Suprema, bagamat yan po ay bagay na tanging Korte Suprema lamang po ang makapagsasabi kung magbibigay sila ng desisyon on the merits. Now, yung kautusan po ng Korte Suprema ay humingi sila ng memorandum sa amin doon sa ilang mga issue na importante, no? At ilan sa mga issue ito ay babanggitin ko lang kung ano mga issue at sinasabi ko lang kung ano yung sinabi namin sa ating memorandum. Ulitin ko po hindi ko po sinasabi na tama kami. Ang sinasabi ko lang ano yung nasa loob, napaloob doon sa memorandum na hinain namin today sa Korte Suprema, no? Now, ang naging kliyente ko po dito, dahil hindi na nga po napirmahan ni VP Sara, dahil hindi na umabot, ay si Congressman Pulong Duterte, no? So, ang naging kliyente ko po rito ay si Congressman Pulong Duterte. Now, ano po yung mga issue dito? Ang pinakapangunahing issue ay moot and academic na veto, no? At ang sinabi po namin ay hindi siya moot and academic dahil in the first place, nakakulong po rin si Tatay Digong at kinakailangan magdesisyon pa rin ng Korte Suprema kung legal ba o illegal yung pagkakakulong ni Tatay Digong sa dahig at saka yung pamamaraan kung paano siya napadala sa dahig, no? Ano pa ang mga sinabi namin dyan? Sinabi nga namin na talagang tinalong din naman ng Korte Suprema, meron ba bang jurisdiction ng ICC rito? Ang sabi namin, wala na. Kasi malinaw na malinaw, gaya nung sinabi ng dalawang dissenting judges sa ICC mismo, nung nauna nang nagkaroon ng desisyon ang ICC sa issue ng jurisdiction, na dahil ang pagiging miyembro sa ICC ay voluntaryo, may karapatan din ng mga bansa na bumitiw. At pag sila ay bumitiw, hindi lang po pwede na ura-urada ay sila bibitiw at wala ng obligasyon na makipagtulungan. Binigyan ng Rome Statute ang mga bansang bumitiw at ang prosecution, ang hukuman mismo, ng 1 taon matapos mag-deposito ng instrument of ratification para aktuhan ang kung anumang kaso na ihahain sa korte mismo ng prosecution. At sinabi nga namin na dahil nga po pangalawang taon na bago nagsimula at humingi ng abiso ang prosecution para magsimula ng kanilang preliminary investigation, hindi na po pwedeng magtuloy ang kaso dahil ng panahon na yon hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Now, at sinabi rin namin na in other words, dahil hindi na nga po tayo partido dyan sa ICC na yan, lahat ng cooperation na ginawa ng Marcos administration ay labag sa ating saligang batas dahil ang ating saligang batas ay nagsasabi na tanging mga lokal na hukuman, tanging mga lokal na mga piskal at tanging mga lokal na mga kapulisan ang po pwede mag-imbestiga, maglitis at magsentensya ng mga kaso na nagaganap dito sa ating bayan. Sabi nga namin na dahil meron na tayong IHL law, talagang ang primary jurisdiction para sa mga kaso na crimes against humanity ay domestic court, ang Korteng Pilipinas, no? At ang ICC ay gagana lamang kapag ang mga lokal na hukuman ay hindi gumagana, no? At sinabi rin namin na walang karapatan ang ehekutibo na ipawalang bisa yung prinsipyo ng complementarity by surrendering yung pagkatao ni Tatay Digong. Yan pong complementary jurisdiction ng hukuman ng ICC at ang pagiging primary jurisdiction ng hukumang Pilipino ay nakasaad po yan sa ating saligang batas at sa Rome Statute mismo. At hindi po pwede na yung pag-surrender, pag-kidnap at pag-surrender ng isang presidente sa ICC ng pagkatao ni Tatay Digong ay maging legal na basihan para sabihin na voluntaryo na nating tinatanggap ang jurisdiction ng ICC.
Now, sinasabi namin na talagang tanging Korte Suprema lamang po ang merong kapangyarihan, no, na magdesisyon kung talagang tama o mali ang ginawa ng ehekutibo. No? At siyempre, bagamat wala na si Tatay Digong sa Pilipinas, kailangan pa rin magbigay linaw ang hukuman kung tama ba, sang-ayon ba sa saligang batas ang ginawa ng ating presidenteng bangag na pag-surrender sa pagkatao ni Tatay Digong diyan sa ICC. Now, sinabi rin namin na assuming na naging moot ang kaso, yung habeas corpus, kasi nasa Hague na nga po si Tatay Digong, still meron tayong mga kinikilala mga exception sa mootness doctrine. At yan po ay kasama na kung ang bagay na pinag-usapan ay transcendental importance, kung ito ay may issue of paramount public interest, at saka court of, kung ang question na pinipresenta ay of first impression, at saka capable of repetition and yet evasive of judicial review. Sinasabi namin na sige, sabihin na nating moot kasi yung habeas corpus hindi na magagrant, pero meron pa rin certiorari, no, na nakabinbin at may grave abuse of discretion pa rin. At sabihin na natin na wala na sa Pilipinas si Tatay Digong, meron naman talagang kinikilala mga exception na dapat magdesisyon pa rin ng hukuman. Kapag ito nga po ay napaka-importanting bagay, at tingin ko naman po yung pagiging soberenyang bayan ng Pilipinas at yung issue na kung sino dapat magliti sa mga kaso sa ating bayan ay isa sa pinaka-importanting bagay na dapat desisyonan. Tapos ito'y po pwedeng maulitin. Paano po mauulit yan? Ay, pwede mo naman ulitin yan. Sa kaso ni Bato de la Rosa, kikidnapin nila at papadala nila sa dahig kaagad, no? Bago makagalawang hukuman. Yun yung ibig sabihin na capable of repetition and yet evasive of judicial review. The fact na po pwedeng mangyari muli kay Bato de la Rosa yung ginawa ng kinidnap at dinala sa ICC, at kung mootness lamang ang magiging dahilan ng Korte Suprema para wag mag-issue ng desisyon, talagang paulit-ulit na mangyayari yan at hindi makakakuha ng katalungan ang mga kababayan natin, no? Tapos ito ay kauna-unahang pagkakataon, no, na talaga nagkakaroon ng ganitong desisyon ng Korte Suprema, no, dahil kauna-unahang pagkakataon naman na tayo sumapi sa isang international tribunal gaya ng ICC. Now, ang sabi namin, itong kasong ito ay talagang ang tinutumbok nito ay yung ating pagiging soberenyang bansa at saka yung ano yung limitasyon ng kapangyarihan ng presidente. Meron ba talagang kapangyarihan ng presidente na baliwalain ang jurisdiksyon ng ating hukuman sa pamamagitan ng voluntaryong pag-surrender ng isang Pilipino sa jurisdiksyon ng isang dayuhang hukuman. So yan po ang mga pinaka-importanteng issue na dapat desisyonan ng Korte Suprema. Ibig ba sabihin na palibasa ikaw ang pinaka-makapangyarihang opisyalya sa buong bayan, po pwede mo nang baliwalain ang ating judikatura at saka yung ating saligang batas na nagsasabi na ang judicial power ay nasa kamay lamang ng isang Supreme Court at mga batas na binuo ng Kongreso. Well, hindi ko po pwedeng paghimasukan kung paano magdedesisyon ng ating Korte Suprema, pero Tatay Digong, alam ko hindi mo ako nakikita, at least alam mo na talaga naman pong parang hindi tayo nagkaroon ng bakasyon itong Paskong ito dahil kinakailangan tapusin itong memorandum na ito. Natapos naman po namin, di man kita masamahan, di man kita madepensahan sa ICC, at least dinulog ko yung kaso, yung issue na talagang labag sa saligang batas sa pangingidap sa'yo, dito sa hukuman na sa tingin ko, pakikinggan tayo. No? Yan ang Supreme Court ng ating bansang Pilipinas. Magdasal po tayo, sana po ito'y dinggin ng ating Korte Suprema. At again, Tatay Digong, consider this as my Christmas gift and my Happy New Year gift to you. Sana po makabalikan na ng Pilipinas. Maraming salamat, Attorney Harry Roque, no, sa pagtulong mo kay former President Duterte. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha. Ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Tatay Digong, this is for you. I love you forever and I shall forever be loyal to you. I shall forever be grateful that pinagkatiwalaan mo ako para yung maging tagapagsalita. And the Filipino people will forever be grateful doon sa lideratong pinakita mo, malinis na pamumuno at siyempre yung bakal na kamay para ipatupad ang dapat gawin para sa sambayan ng Pilipino. God bless the Philippines. Ayan, so sana no sa mensahe dito ni Attorney Harry Roque, no, na mapanagot na talaga yung mga taong sangkot dito sa pag-illegal na pagkahuli, pagkidnap kay Tatay Digong. At sana mabigyan ng hustisya lahat ng pwedeng maipataw na may kasalanan dito sa lahat. At this is all about
ang soberenya natin sa Pilipinas. Okay? Na hindi po karapat-dapat na meron pong isang dayuhan na ganun-ganun na lang ang gagawin sa atin sa bansang ito. At dapat mapanagot rin kung meron bang kasalanan yung ginawa ni Bongbong Marcos patungkol dito sa issue na ito. Okay? So kayo na ang humusga, guys. Mag-comment kayo sa issue na ito. Babasahin natin yung mga comments ninyo sa comment section. Ano ang opinion nyo sa nangyari kay Tatay Digong? Paki-like, paki-share para marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga first time dito sa aking channel, pindutin nyo na ang subscribe button, okay? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Libre lang yan, walang bayad yan So see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.